Uy, what's up, GoFam? Okay, explain ko sa inyo, GoFam, kung paano ba ang nangyayari sa kalakaran ng mais. Okay, kasi nga lagi nating sinisisi ang, alam mo yan, although meron namang point, di naman lahat mali. Okay, wala namang, alam mo yan, di naman absolute. Ay, syempre may factor din naman, gobyerno, parang hindi natin makontrol yon, panahon, di rin natin makontrol, traders, di rin natin makontrol. Pero yung sarili natin, GoFam, kaya natin kontrolin. Okay. So, eto na. Ang presyo ng mais, GoFam, lalo na sa dry, hindi yan usually nagbabago-bago. Okay. What I mean is, hindi siya malaro. Hindi yung parang, ngayon, ganito yung presyo, bukas, mataas, tapos mababa. Hindi ganun yon. Okay. Usually yan, steady lang yan. Nag-iiba lang yan, depende na dun sa supply at saka demand ng mga feed mills. Okay, usually ang mga yan bumibili, yan, madami yan. So hindi masyadong malaro. Okay. Ang malaro, GoFam, is yung sariwa. Ayan, okay. At usually ang sariwa, GoFam, ang presyo ng sariwa, ang nagdidikta dyan is yung panahon at saka yung supply at saka demand. Okay. So ang nangyayari, GoFam, sa presyo ng sariwa, maya't maya yan nagbabago. Okay? Pwedeng sa umaga ganito yung presyo, mamayang hapon iba na. Kaya ang presyohan ng sariwa sa mais, GoFam, sa sariwa, sa fresh, is artificial. Artificial. Nakadepende yan kung busog or naumay na yung buying station, or gutom siya, kailangan niya ng marami, ganyan. So artificial yan, GoFam. Kaya isa sa mga reason kung bakit bumababa ang presyo ng sariwa, ito real talk, GoFam, ay dahil sa atin ding mga farmers. Ayan, diba? Dahil yan sa, alam mo yun, kulang ang araw, pangit yung grain quality, maliliit, alam mo yun, naapura, kulang ang bilad, ang daming mga factors, GoFam. At lalong lalo na, isa dyan is yung lahat ng farmer nag-aapura, nag-uunahan sa presyo, baka maabutan. Okay, nangyayari nga, pag nagsabay-sabay, babagsak ang presyo. Ayan. Lalo na ngayon sa panahon, GoFam, na ganito. Nakakalimutan natin na isa sa mga katangian ng mais ay pwede mong i-delay. Maalala ko nung bata ako, ang presyo ng sariwa usually steady lang. Dahil ang mga farmer noon ay hindi nagte-treasure kapag masama ang panahon. Okay, nakalimutan natin na pwede mong i-harvest ang mais, tapos pwede mo siya munang ilagay sa kamarin. Ayan, diba? Pwede mo. Ito, nakikita nyo, GoFam, is siguro mga 2 weeks na tong na-harvest. Ito ay 2 days. Ayan, maasim-asim na. Okay. So, nangyayari ngayon between farmers and traders para maintindihan natin, GoFam. Okay? Kasi minsan nagagalit tayo sa mga trader. Minsan, alam mo yun, yun nga, sabi ko nga may fault din tayong mga farmer kasi binibigay natin sa murang presyo. Okay, kunwari, for example, binili ang dry is 18, tapos ang sariwa is supposed to be mga nasa 13, ganon, or 12. Sinubukan ni buying station na bumili ng 10, binigay mo. Aba, pwede pala. Okay, kasi trader yan, GoFam Tapos trader niya bibilin ng 9 sa'yo, binibigay mo pa rin. Bukas gagawin na niyang 850 or 8. Ganyan yan. Kasi trader siya, GoFam Doon siya kumikita diba? Tayo naman, pababa na ng pababa, binibigay pa rin natin. Yun ngayon, GoFam. Saan ka ngayon lulugar? Okay, hindi naman to kagaya ng palay na hindi pwedeng harvestin pag dumating yung oras. Ito, GoFam, pwede mong stock. Diba? Pag maganda yung presyo, saka mo ibenta. Okay. Ngayon, syempre, ibang usapan na yun. Pag kailangan mo ng pera, pambayad ng utang, ibang usapan na yun, GoFam. Pero, ang point ko dito, ito pwede mong stockin. Ayan ito, 2 linggo na to. Kahit 1 buwan to, GoFam. Kahit na 3 buwan, ganyan pa rin yan. Baka dry na nga pag trinesher mo pag 3 buwan. Okay. So, yun ang isa kong tip, GoFam. Huwag natin aapurahin. Kasi nga, habang nag-aapura tayo, mas nagte-take advantage yung mga traders. Hindi ko sinasabing lahat, pero syempre, kung yun yung kalakaran at binibigay naman ng farmer, syempre,
susunod lang din sila. Gusto mo nga kahit nga piso kung gusto mo bibilin nila yan. Okay, parang ngayon, stop buying. Okay, kaya ang masasuggest ko sa inyo, GoFam, itigil nyo muna ang pagte-treasure. Okay, harvestan kayo, lagay nyo lang sa kamarin, hindi yan masisira.